Back to my channel. This is Nip TV again. So ngayon guys, ito try kong ayusin to or i-repair. Alamin, idadiagnose ko kung anong problema nitong laptop ko kasi in-on ko siya, tapos ang mangyayari, may ilaw lang yung on indicator niya rito, yung puti sa kaliwa. Ito guys, wag nyo intindi itong red na to kasi ibig sabihin niya na low bat na yung battery. So sinaksa ko na yung kanyang charger. Dito dapat pag ino natin to, iilaw puti. Tapos normally kahit na nagcha-charge to, nag-o-open up tong ating screen, pero sa ngayon ayaw niya mag-open up. So gagawa ko siya ng analysis, gagawa ko ng possible na magiging dahilan. So try ko muna i-on guys. Ito yung power button. Ayan. Ayan. Ito. I-on ko. Tapos tingnan nyo dito guys. Iilaw to. Yung ibig sabihin power on indicator. Ayan. Pinindot ko na. Ayan. Umilaw na guys. Ewan ko kung nakita nyo. Ayan. Ayan na natin close up. Ayan. Itong white na to. Ibig sabihin naka-on. Hintay lang tayo guys kung ilang seconds. Tingnan natin kung mag-open up yung screen. Yan. Parang sa observation ko hindi siya nag-on, kaya kinuha ko agad tong camera ko. Itatry kong ayusin kung ano ang problema. So hintay muna tayo guys ng ilang minuto. Siya nga pala, bago tayo mag-start, isa muna ang maikling intro. So wala pa rin guys nangyayari, hindi pa rin bumubukas yung screen. So hindi ko guys naranasan pa to, yung mga ganitong mga klaseng mga trouble. So ang ginawa ko, nag-browse ako sa Google, nag-type ako ng question ko na ano kaya ang possible problem kapag halimbawa in-on mo yung laptop, tapos meron naman siyang power indicator yan, tapos ito battery indicator naman to at the moment nagcha-charge siya kaya red pa siya. So mga nakalagay doon na mga reasons, maaring kulang sa charge. Okay, isa na yan. So ayan, tina-charge ko, pero dapat kahit kulang sa charge yan, basta nakasaksak na yung charger, magpa-power on, mag-o-open na yung screen kasi nag-on naman yung power kung nakita nyo naman itong white. So wala pa rin nangyayari. Tapos meron pa ako nabasa doon sa mga nagko-comment din na baka daw yung power supply mismo hindi okay naman, kasi chinek ko naman, tsaka hindi naman iilaw tong kung hindi siya nagcha-charge. Yan, nakasaksak naman sa maayos. Bubunutin ko ayan, tapos babalik ko. Ayan, charge yan. So maaaring isang reason din yon, maaaring itong battery isa rin niya sa dahilan, pero hindi, nag-power on. Ayan, kita niya naman white So ang gagawin ko mamaya, itatry ko siya na tatanggalin ko yung battery, tapos itatry ko siya by charger lang, naka-disconnect yung battery. Titingnan natin kung mapapower on niya. So kung hindi pa rin, kasi meron ako nabasa ng comment doon, kasi minsan ganyan daw yan yung kailangan ma-discharge natin battery, kasi minsan lalo na pag ako hindi ko naman minsan sina-shutdown, nakalagay lang ako sa sleep ganyan or hibernate, depende, pero madalas ako nilagay ko lang sa sleep para pagbalik ko, isang gagalawin ko lang, kahit alin dyan galawin ko, kahit ano lang, mag-o-open na. So nakalagay doon na baka na stack up siya doon. So para ma-disrupt natin yung pagkaka-stack up niya, kailangan daw ma-discharge yung battery para ma-break yung yung stack up. So gagawin ko mamaya, pag hindi siya gumana,
tatanggalin ko yung battery. Pagka gumana siya, ibig sabihin doon nga sa battery. O kung hindi man siya gumana sa ganito, sa power sa charger lang without the battery, ibig sabihin sa power supply naman. Okay, so tatry ko muna ng ganito. So off ko muna uli, pindutin ko yung power up, observe natin yung light. Itong power on indicator, yung white na yun na maliit. Yan, kita nyo ba guys? Ayan, kikita naman siya eh. Ayan. Ito. Dapat mamamatayan. Tsaka ito, okay lang to. Mag-on pa rin to kasi nakasaksak yung charger eh. Pero, gagawin ko, pag binunot ko yung charger, mamaya, mamamatay ito. So, unahin ko muna guys sa power. Ayan. Tingnan nyo. Ayun. Namatay, di ba? Parehas. Pero i-load to kasi naka-charge. Mamamatay lang yan pag binunot ko yung charger. Okay. Try ko bunutin. So, okay na. So, wala siyang power. Ngayon, gagawin ko, pa-power on natin siya na naka-disconnect yung power para malaman natin kung sa power supply ba. Pag halimbawa, nag-on siya, ibig sabihin, okay yung battery natin. Tapos gagawin ko naman, tatanggalin ko yung battery, tapos gagamitin ko ito naman yung charger ang isasaksak ko sa power supply. Pag umon din siya, ibig sabihin parehong good ito, parehong good yung battery. Yun na siguro yung dahilan, yung baka na-stack up nga siya. So kailangan natin, ang mangyayari dyan, kailangan natin i-drain yung battery, o kaya tanggalin ko na lang muna yung battery, tapos ito lang gagamitin ko. Kasi maaaring para ano siya, ma-disrupt. Kasi alam mo yung mga computer, minsan nag-ano yan eh, sa memory niya, kung ano yung inabutan niyang ano, doon na siya, kung hindi mo siya di-disrupt. Okay, so try ko ulit on. Ito, iilaw yung white na maliit dyan. Yan. Yan, pinindot ko na yung power. Ayun, nag-on. Nakita niya, diba? Itong white na ito maliit. Yan. Tingnan natin kung mag-open yung screen. So, wala ako narinig na fan. Ayan, o. Hindi ko narinig ang fan. So, kasi, di ba, naka-discharge yung battery, yung naka-red siya kanina, tapos binunot natin charger. So, hindi umandar yung pan niya. Pero power on siya. So, try ko ulit, switch off. Ayan. Kita naman niya, mamamatay yung red, yung white na yan. Yun, nawala na. So, try ko ulit itong, ano, kung mararamdaman ko yung fan. Ayan. Yan, okay, umilaw dapat. Tingnan ko, pag on ko, dapat marinig ko yung fan. Wala rin. Kasi dito, nafe-feel ko rito yung hangin eh, pag gumandar yung fan. So, ibig sabihin, wala talaga siyang supply. Okay. Wala oh. Okay, try ko ulit tanggalin. Susubukan ko. Meron pa kasi ako nabasa doon na ano, na kapag ganyan, tanggalin na rin itong mga accessories natin. Baka nakaka-stobo pa to. Ito sa ano to, yung mouse. Yung isa sa speaker. Try ko siyang pindutin. Kasi may nabasa ko doon na try mo siyang press yung power button for at least 1 minute, tapos i-try i-on uli. Okay, so pindutin ko siya, baka doon umubra. Titingnan natin. Orasan ko at least 1 minute. Okay, yan, pwede na yan. Pagbalik yan, 1 minute na yan. So ma-off yan parehas kasi nakatanggal yun, nakadisconnect yung charger tsaka fan. Titingnan natin 1 minute. Parang ano na rin yan, parang naka-discharge na rin ang battery niyan. Ubusin natin yung mga remaining mga ano dyan, nasa power rail niya, kung meron mang natira mga dyan, traces ng battery voltage. So
So tingnan natin kung obra yung nabasa natin, sinasabi doon sa Google. Tapos nakalagay pa doon, pag hindi pa rin umobra, ulitin daw uli. Another minute. So yan, pagdating ng 12, 1 minute na yan. Okay. So binitawan ko na yung power. Ngayon tatry ko uli power on. Titingnan natin kung mapa-power on niya. Ilaw na white yan, maliit. Tingnan natin. Ito guys, okay. Yan. Pipindutin ko ulit siya. Switch on. Yun, nag-on, di ba? So may ilaw pa rin guys. Ibig sabihin meron pa siya natitirang konting charge. Kasi kailangan natin ma-discharge to eh. Tingnan nyo guys yung red light na wala na. Ibig sabihin talagang nasa-id na yung battery. So hintayin lang natin guys na tapos bubuksan na lang natin. Ibig sabihin pag wala na yung red na yan, yung red light para battery indicator, talagang full discharge na yan. So ko lang guys, subukan ko lang yan, ubusin pa yung natitira, i-off ko na. A few moments later. Guys, okay na, nabuksan ko na, naangat ko na yung keyboard. Ito yung battery. Tatanggalin natin siya kasi ito lang naman yung connection niya from battery to mainboard. Tanggalin natin siya. Yan. Yan. Hindi ko na inangat yung mainboard kasi mahirap, marami pa tayong i-disconnect na diyan. So ito yung battery niya. Okay. So from here mga test point niya nasa loob. Okay, natin, assume na lang natin na mahina na yung battery, so tanggalin na lang natin. And then kailangan ko pala ibalik ulit yung yung keyboard niya. Ito, kailangan ibalik ko to kasi dito yung power button niya dito natin mapipindot. So hindi ko na muna ulit ipapakita, ibabalik ko muna kasi may kakabit pa tayo rito mga ribbons. Yan mga ribbons na sa ilalim. Ito pa yung mga ribbons na kailangan maibalik natin yan. Okay, so babalik ako ulit kayo guys pag connected na siya. Guys, isasara ko na, kakabit ko ng mga ribbon. Chinek ko na rin yung mga iba pa rito mga ribbon, baka may loose connections. Tsaka isa pa guys, isa pang minsan dahilan ng ganyan, yung mga hard disk. Ito, ayan guys, ito yung hard disk. Chinek ko naman, hindi naman siya loose, so okay naman yung contact. Yun lang guys, sa na-experience ko sa ganito, sa sa desktop computer, yung malaki. Pero sa laptop, first time ko lang to, kaya nag-seek ako ng mga idea dun sa Google. Titingnan natin kung gagana guys. Okay guys, isara ko muna tapos babalikan ko kayo. Salpa ko na yung keyboard. Ito yung battery, yung tinanggal natin kanina. So naka-disconnect siya. Tatry natin yung sabi nila na i-try kong lagay yung charger. Tapos try natin yung power up. Wala na siyang battery. Okay. So yun. Narinig guys. Umandar yung di ba? Yung fan. Yan narinig nyo. Yun tingnan guys yung screen. So effective pala siya guys. Ay salamat. Yun nakalagay preparing auto repair. Tama yung na-analyze ko na maaring na-stack up siya kasi pag lagi mong ginagamit sa nilagay mo sa hibernate o kaya sleep, na-stack up siya doon. Yan, nag-umpisa siya uli recovery. So meaning guys, umubra siya. Tapos na-disrupt niya yung kasi para na siya sa memory na naka-sleep siya. So tinanggal ko lang yung battery. Maaring ito yung isang dahilan. Kasi pag naka-sleep siya, naka-low power siya, nagko-consume siya ng battery tapos na-stack up siya.
So very good guys, ayan o, nag-charge na siya, tapos nag-power on siya, kusa, hindi ko pa pinipindot yung power button. So, salamat at naano ko. Okay, so ang gagawin ko mamaya, pa-finalize ko na yung mga tornilyo sa likod. Masaya na ako at least kung paano gumana siya. Ibig sabihin, okay din pala yung mga nabasa ko mga advice doon. Nag-power na ulit. Yun lang guys. Napakita ko lang sa inyo na step by step para sakaling magkaroon kayo ng trouble ganyan sa laptop nyo, yun din ang gawin nyo. Yung subukan nyo munang pindutin ng matagal. Pag hindi gumana, remove the batteries, tapos let it sit for few minutes, pabayaan nyo lang dyan, tsaka nyo i-connect ulit yung power button. So ibig sabihin nasa battery ang problem, lobat siya, tapos na stuck up siya. Siguro for the meantime hindi ko muna ikakabit ito. Check ko muna ang mga voltage nito, baka mga battery nito kasi matagal na rin ito eh. Okay guys, yun lang, napaka-simple lang ng pagkaka-repair natin. Kung nagustuhan nyo ito guys sa aking ginawang simple tutorial video, paki-like and share, and of course don't forget to subscribe to my channel Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa susunod pa mga video.